Hello sa lahat ng viewers! Welcome po! Ang ating pag-uusapan for today is about pothos. Isa po sa mga pinaka-favorite kong plants. Ito yung mga nauna kong plants na inalagaan. And ito po, very common po as houseplant ito. So, ito po yung commonly known as pothos, pero marami pong different kinds of pothos. Napakaganda po nito dahil ang tawag din po dito ay money plant. Yes, napakaswerte po ng pothos sa ating pong loob ng bahay o labas man. Dahil tingnan niyo po, ang shape niya parang mga bilog-bilog na parang coins na mararami. So, ito po, napakagandang houseplant, lalo na po sa mga beginners dahil po napakadaling buhayin at mahirap patayin. So, ano po, very low ang maintenance nito. Pwede po siyang ilagay sa lupa and pwede naman din pong ibabad sa water. So, normally makikita nyo po ito, golden pothos or marble queen pothos. Ito po ang itsura niya. And napakaganda niyang design panglagay sa top ng table o kaya po sa desk na malapit sa computer. Tapos, ano siya, mabilis siyang humaba. Kaya pwede rin siyang hanging o kaya po pang design na nagpa-flow na pababa. Napakaganda niya pong tingnan. So, bakit po ba siya tinawag na money plant? Meron pong isang kwento na nag-originate pa from Taiwan. Meron daw pong isang mamang nagkaroon ng problema sa pera and then he prayed hard. And then nakita lang niya sa labas ng bahay niya, merong tumubong pothos. And then tong pothos na to ay itinanim niya, pinadami niya, at nabenta niya. At siya ay yumaman. So doon po nag-originate ang kwento tungkol sa pothos na nagbibigay po ng swerte. Opo, talaga nagbibigay siya ng positive energy. Ang mga toxins po, ang mga negative energies din, nawawala kung nasaan man po siya. So, saan po ba magandang ilagay ang pothos para po magkaroon po ng swerte sa ating bahay or opisina? Ang sabi po sa Feng Shui, mas maganda pong ilagay siya sa southeast portion ng ating place. O kaya po, itabi natin siya kung saan po nakatago ang ating money, ang ating kayamanan, or kung sa mga businesses naman po, sa tabi po ng mga cash registers. Maganda rin po siyang ilagay sa loob ng toilet or bathroom. Gustong-gusto niya po yun dahil po moist doon sa loob. So, mas mataas ang humidity. Kasi, gustong-gusto niya po ng water. So, napakadali po talagang alagaan nito. So, maganda po itong ibigay sa mga new plant mommies, mga hindi pa masyadong magaling mag-alaga, pero siguraduhin lang po na hindi siya mailagay sa direct sunlight. Yun lang ang ayaw niya. Pwede siya sa shaded area, sa loob ng bahay, kahit po minimum lang ang light. Pwede rin naman po siya sa bright indirect sunlight. So, ito po, compared po dito sa aking isang enjoy, ang tawag po dito sa maliliit na ito na may white leaves ay enjoy, nalagay po ito sa tapat ng sun. Sa tapat na tapat, walang shade. Direkta sa araw. Kaya medyo natuyo po yung mga leaves niya, yung mga gilid-gilid. So, okay pa naman siya. Konti, minimal lang po yung pagkaka-wilt niya. Konting leaves, tatanggalin lang natin and ipapasok muna natin siya sa shaded area. So, ito po yung mga iba naglalagay po ng pole, moss pole or kung anumang pole ang ilagay nyo para po matulungan siya na kumapit dito at umakyat para po mabilis ang kanyang pagtubo. So, iba't ibang klase po ito. Ang ganda po niya, yung kalahati color green, kalahati naman variegated na white. Ito naman yung queen marble. So, ang napaka-common po na nakikita natin ay ang golden pothos. Recently po, I came across this kind of pothos. Ang ganda niya. Kakaiba. Pothos din po ito, pero nakatiklop siya. Unlike prayer plants na bumubuka siya kapag umaga, nagpe-pray lang siya sa gabi. Ito po, nakatiklop siya the whole time. Natutulog lang siya 24/7. Hindi siya nagigising. So, naka-fold po siya na ganyan. Pag titingnan niyo po yung leaf niya, iyan siya sa kabuuan. Ang ganda niya, oh. May variegation din sa leaf niya. Although hindi mo masyadong ma-appreciate kasi
nakatupi, hindi niya pinapakita yung whole beauty niya. Ito naman yung mga bagong tubo. Hindi pa siya nag-open ng husto. So, ito po ay ang sleeping pothos. So, marami pa pong iba't ibang klase. Ang genus nga pala ng ating pothos daw ay Epipremnum aureum. Tapos, ang tawag din po dito ay Devil's Ivy. Bakit kaya Devil's Ivy? Kasi nga po ito ay mahirap patayin. Kahit saan mo siya ilagay, magsasurvive siya. Kahit po nakalimutan mo siyang diligan for a while, kaya niyang mag-survive. So ito naman po, minimal po ang kailangan niya na fertilizer. Kung meron po tayong organic fertilizers, kagaya po ng vermicast, o kaya po yung pinaghugasan ng bigas bago isaing, o kaya po yung mga pinagbabara ng fruit peelings natin, o kaya po naman pwede rin po mga eggshells, huwag natin itatapon. Dudurugin lang, didikdikin, and then isasama po sa plant, o kaya po yung pinaggamitan natin ng mga coffee grounds, yung mga coffee grounds na itatapon na maganda po siyang ilagay sa soil. So, siguraduhin lang po natin na ang soil niya ay well aerated dahil po ang kanyang roots ay gusto ring huminga. So, ito po, papakita ko naman po sa inyo mamaya or sa iba pa pong video kung paano po mag-propagate ng pothos. Napakadali lang po and mabilis po siyang dumami. So, abangan niyo po yung aking video na yon and please follow for more. Thank you so much for watching. This has been Plantorni G.